Sa isang napakagandang ilog, tahimik na nakatayo si Wade, nakatulala at tila wala sa sarili. Paulit-ulit siyang tinatawag ng kanyang ama, ngunit hindi siya agad kumilos. Tay, wika ni Wade, lokong bata ka, nakalimutan mo na ba ang tatay mo? Wika ng kanyang ama, may halong biro at lambing. Napatingin si Wade sa kanyang ama, pakiramdam niya, ay parang may kakaiba sa lahat ng ito. Halika't tulungan mo akong mangisda, anyaya ng kanyang ama. Tuturuan kita ng mga ipinagbabawal na teknik. Agad namang sumunod si Wade sa kanyang ama. Maghapon silang nangisda, masayang nagkukwentuhan habang tinuturuan siya ng sari-saring kaalaman. Nang dapit hapon, habang nakaupo sila sa bangka, ay may napansin si Wade. Isang pulang isda na lumalangoy sa ilog. Dahil sa labis na pananabik, ay agad siyang sumisid upang hulihin ito. Ngunit nang makarating siya sa ilalim ng tubig, ay biglang nawala ang isda, at kasabay nito, hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Nagsisimula na siyang malunod, at sa isang iglap, nagising si Wade. Nasa bangka siya, nakagapos ang kanyang mga kamay. Sa harapan niya ay may isang matandang lalaki at isang binatang lalaki. Nagising ka na rin, wika ng matanda. Napatingin si Wade sa kanila, pilit inaalala ang mga nangyari. Ano to? Bakit ako nakagapos? Tanong niya. Sumagot ang matanda, linoko ka lang ng lalaking yan. Ang pangalan niya ay Master Zhang. Kunwari, tutulungan mo siyang makapunta sa ilog, pero ang totoo, ginawa ka lang niyang pain para sa halimaw. Napatahimik si Wade. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala. Isang buwan pa lamang siyang nasa mundong ito. Ang dating may-ari ng katawan ni Wade ay namatay sa sakit, at siya ang pumalit dito. Ang orihinal na Wade ay maagang nawala ng ina, kaya naman ay lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang ama, ngunit 3 buwan na ang nakalipas, ay pumanaw na rin ang kanyang ama dahil sa malubhang karamdaman. Bagamat bago lamang siya sa mundong ito, ay dama pa rin niya ang alaala ng pagmamahal ng ama ni Wade, isang bagay na hindi niya naranasan sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit dahil hindi pa niya lubos na kilala ang mga tao sa mundong ito, ay naging madali para sa ibang tao na lokohin siya. At ngayon, ginawa siyang pain para sa halimaw. Nalaman din ni Wade na sa mundong ito, ay may iba't ibang uri ng kapangyarihan. Ang mga tao ay may kakayahang magtaglay ng kakaibang kapangyarihan, sila ay tinatawag na warriors o mandirigma. At maliban sa mga tao, ay mayroon ding mga nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na water beast. Biglang napansin ni Master Zhang ang isang kakaibang presensya sa ilalim ng tubig. Isang napakalaking anino ang nagpaikot-ikot sa ilalim ng kanilang bangka. At lumitaw ang isang malahiganting buntot ng buwaya sa ibabaw ng tubig. Nanlaki ang mata ni Master Zhang. Imposible, akala ko kasing laki lang ng tao ang halimaw. Ngunit ang totoo ay napakalaki pala ng water beast na ito. Lumangoy ang buwaya palapit sa bangka. Agad na inihanda ni Master Zhang ang kanyang suntok. Ang suntok na ito ay kasanlakas ng 10 taong pagsasanay. Sigaw niya, ngunit nang bamuka ang napakalaking bunganga ng buwaya, huli na ang lahat. Walang silbi ang suntok ni Master Zhang. Sa isang iglap, nawasak ang bangka. Nahulog si Wade sa tubig, nakakapit lamang sa isang kahoy. Samantala, ang matandang lalaki ay natakot at nawalan ng pag-asa. Ayaw kong mamatay rito, sigaw ng matanda. Bigla niyang tiningnan si Wade, at sa isang traidor na kilos, sinaksak niya ang kamay nito at tinulak sa tubig. Nanghina si Wade, at damyugo ang kanyang sugat sa tubig. Dahil dito, napansin siya ng halimaw. Habang nasa ilalim ng tubig, ay pilit na kinakagat ni Wade ang tali sa kanyang kamay upang makawala. Ngunit habang ginagawa niya ito, ay unti-unti nang nawawalan siya ng malay. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa itaas ng tubig, tinatawag siya. Inabot ni Wade ang kamay ng kanyang ama, umaasang totoo ang kanyang nakikita. Ngunit nang mahawakan niya ito, ay isa lang pala itong kahoy. Kumapit siya sa kahoy, nakahinga ng kaunti. Ngunit biglang hinila siya pababa ng halimaw. Kagat-kagat ng dambuhalang buwaya ang kanyang paa. Hinila siya ng buwaya hanggang marating nila ang lupa sa ilalim. At noon ay kakainin na sana siya ng buwaya, nang bigla na lamang gumana ang kanyang system. System activation, loading. Dahil sa system ay nagsimula ng gumaling ang mga sugat ni Wade. Nagising si Wade at nalilito. Buong akala niya ay kinain na siya ng dambuhalang buwaya. Ngunit napagtanto niyang nasa ilalim pa rin siya ng tubig. Nagulat si Wade dahil malaya na siyang nakagagalaw sa ilalim ng tubig. Ito pala ay dahil sa kapangyarihan ng system.
Nagkaroon rin siya ng ability na water flow control. Dahil dito ay kaya niyang kontrolin ang tubig. Napansin din ni Wade na nakakahinga na siya sa ilalim ng tubig. At ang mga sugat niya ay magaling na. Ngunit ang laban ay hindi pa rin tapos. Sa likuran niya ay isang napakalaking bunganga ng buwaya ang handa siyang kainin. Napapikit na lamang si Wade sa kanyang mapait na kapalaran. Ngunit walang nangyari. Idinilat ni Wade ang kanyang mata. At sa harapan niya ay ang malaking buwaya, napapalibutan ito ng nagliliwanag na tubig, at hindi makagalaw. Napagtanto ni Wade na ito ang kapangyarihan ng system. At wala na rin siyang limitasyon sa ilalim ng tubig, at kaya niya na rin itong kontrolin. Kalaunan ay nakawala rin ang buwaya. Napagtanto ni Wade na limitado lang ang oras ng kanyang pagkontrol sa tubig. Mabilis na lumangoy ang buwaya papalapit sa kanya. Sinubukan itong kagatin si Wade, ngunit mabilis itong naiwasan niya. Sa puntong iyon, napagtanto ni Wade na walang silbi ang patuloy na pagtakas. Wala na bang ibang paraan upang talunin ang halimaw na ito? Tanong ni Wade sa sarili. Biglang nagpakita ang system ng bagong kapangyarihan para sa kanya. Ang Blood Command Cell. Ito ay isang kakayahang makipagkontrata sa halimaw sa pamamagitan ng paglalagay ng sinaunang marka gamit ang kanyang dugo sa katawan ng halimaw. Tamang-tama ang abiliting ito sa sitwasyon ni Wade. Ang buwaya ay mabilis na sumugod kay Wade. Agad na ginamit ni Wade ang kanyang ability na water flow control upang pigilan ang galaw ng halimaw. Ngunit ang buwaya ay talagang napakalakas, at agad itong nakawala. Ngunit ito ang pagkakataong pinakahihintay ni Wade. Nang malapit na ang buwaya sa kanyang katawan, ay agad niyang ginamit ang kanyang ability na Blood Command Cell. Idinikit niya ang kanyang kaliwang palad sa ulo ng halimaw. Ngunit ang halimaw ay hindi pa rin sumusuko. Napagtanto ni Wade na ang sitwasyong ito ay labanan na ng isipan. Habang tumatagal, nagsimulang mangitim at mag-iba ang kaliwang mata ni Wade, at nagkaroon ito ng maliliit na kaliskis. Sa gitna ng laban ay naalala ni Wade ang nakaraan niyang buhay, kung saan palagi na lamang siyang nakahilata sa hospital. Ayaw ni Wade na mamatay, at lalo itong nagpalakas ng kanyang determinasyon na mabuhay. Ginamit ni Wade ang Blood Command Cell muli, gamit ang kanyang kanang kamay, at idinikit ito sa ulo ng buwaya. Ikaw, halimaw, sumuko ka sa akin. Sigaw ni Wade. At sa wakas, matapos ang matinding pakikipagsapalaran, ay nagtagumpay si Wade. Nakabalik siya sa ibabaw ng lupa at napahiga ng mahaba, masaya at buhay pa rin. Ngunit habang siya ay nagpapahinga, ay muling lumitaw ang higanting buwaya. Ngunit hindi ito naroon upang saktan siya. Sa halip, nagtagumpay si Wade sa pakikipagkontrata rito. Parehong konektado na sila sa system, at nagkaroon sila ng mental na koneksyon. Nakasaad din sa system ang totoong pangalan ni Wade. Liang ko, ito nga pala kapatid ang system window ni Wade at ng buwaya, basahin nyo na lang ng mas maunawaan nyo. Sinabihan ni Wade ang buwaya na manatili muna sa ilog at tatawagan lamang ito kung kailangan. At ako lang ba o tila ba naging cute ang buwaya? Ipinaliwag ni Wade na matapos niyang mapaamo ang buwaya, ay nagkaroon sila ng mental na koneksyon. Dahilan upang makontak nila ang isa't isa. Nagdesisyon si Wade na umuwi at kumukulo na ang kanyang sikmura. Buti na lamang ay tanda niya pa ang daan pa uwi. Ang buwaya naman ay bumalik na sa kanyang sariling kuweba, kung saan maraming mga magagandang halaman ang nagpapalutaw-lutaw. Kinaumagahan, ay isang grupo ng mga lalaki ang naglalakad. Ito ay ang matandang lalaki kagabi, kasama ang 3 pang mga lalaki. Tinawag ng matandang lalaki na Butler Zhang ang lalaki sa gitna. Napagtanto ng mga naruroon na papunta sa bahay ni Wade ang mga lalaki. Isang miyembro ng pamilya Zhao ang mga lalaking iyon, sabi ng isa. Baka may nagawang hindi maganda si Wade. Isang binata na nagngangalang Lilibo ang nag-aalala kay Wade. Alam niyang hindi maganda ang sitwasyon nito. Ang mga lalaki ay nakarating na sa harap ng bahay ni Wade. Masayang-masaya naman ang matanda, dahil kung namatay na si Wade ay mapapasakan niya na ang lahat ng ari-arian nito. At isa na din itong paraan upang maitama ang nangyaring kapalpakan sa ilog kagabi. Sinisi niya ang lahat sa kahinaan ng binatang si Zhang. Walang galang na sinipal ng matandang lalaki ang pintuan ng bahay. Sinabihan niya si Butler Zhang na pumasok. Ngunit paglingon niya ay hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin si Wade. Si Wade naman ay kagigising lang, at walang alam sa kung ano ang nangyayari. Paanong buhay ka pa? Tanong ng matanda, puno ng pagkagulat at pagkainis. Ikinagalit ni Butler Zhang ang katotohanang buhay pa rin si Wade. Butler Zhang, ito nga pala si Liang ko, ang tinutukoy ko, dagdag ng matanda. Ikaw pala si Liang ko, wika ni Butler Zhang,
na tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Napakaswerte mo naman, aniya, na may halong panghihinayang. Sumang-ayon ang matanda, na maswerte nga raw si Wade. Agad na inutusan ni Butler Zing ang kanyang mga kasama na hulihin si Wade. Ano ang ginagawa ninyo? Sigaw ni Wade habang pinipigilan ng dalawang lalaki. Ngunit walang magawa si Wade at nakatanggap pa siya ng malakas na suntok sa tiyan. Ipinaliwanag ng matanda kay Wade na inutusan ni Master Zhao si Master Zhang na patayin ang halimaw sa ilog, para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Isinisi nila kay Wade ang pagkamatay ni Master Zhang, na nagdulot ng malaking pagkawala sa pamilya Zhao, at panganib sa mga mamamayan. Sumagot naman si Wade, na ang totoo, ay siya nga mismo ang ginawang bitag ng pamilya Zhao para sa halimaw. Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. Napakakapal ng mukha mo, sigaw nito, isa kang halimaw. Ang salitang halimaw ay tumimo sa puso ni Wade. Sa nakaraan niyang buhay, ay palagi siyang tinatawag na halimaw dahil sa kanyang pag-iisa. Pinagtatawanan siya ng mga tao at tinatawag na magnanakaw dahil wala siyang magulang. Tiningnan niya ng masama ang isang lalaki na patuloy sa pagtawa. Inasar pa siya nito, kung matapang ka, santukan nga tayo. At doon nagsimula ang away. Pinakain ni Wade ng kamao ang lalaki. Ang dating bungi ng ngipin ng lalaki, ay nabawasan palalo. Isinaad ni Wade na ang totoong dahilan kung bakit siya tinatawag na halimaw, ay dahil wala siyang awa. At sa panibagong buhay na ito, ay nagdesisyon pa rin siyang lumaban kahit na mailantad ang katotohanan na may taglay siyang kapangyarihan. Nakawala siya sa dalawang lalaki, ibinangga ni Wade ang kanyang ulo sa tiyan ng matanda. Tumilapon ang matanda at natapon din ang batya ng tubig. Umupo si Wade malapit sa tubig. Naisip niya na kung halimaw talaga ang tingin nila sa kanya, ay papatunayan niya na lamang ito. Nagsimulang gamitin ni Wade ang kanyang kapangyarihan sa tubig sa gilid niya. Samantala, sinabihan ng matanda si Butler Zing na itali si Wade at dalhin sa pamilya Zhao. Pabulong niyang sinabi, hindi ba kailangan natin ng tao para sa bagay na iyon? Tamang-tama at nandito si Wade para sa trabahong iyon. Sumang-ayon si Butler Zing at sinabihan si Wade na kung gusto niya, ay maaari siyang maging ampon ng pamilya Zhao. Ngunit kung hindi, ay babaliin nila ang kanyang mga paa. Ang mga kapitbahay ni Wade ay nagsimulang magbulungan. Naghahanap na naman sila ng batang aampunin. Tanong ng isa, narinig ko na sa kabilang baryo, karamihan sa mga inaampon ng pamilya Zhao ay hindi na nakakabalik, wika ng isang matanda. Nagtaka naman ang isang babae kung bakit sila nang aampon. Biglang may sumigaw, sino ang naglakas loob na saktan si Wade? Ang boses ay mula sa pinuno ng barangay na si Tandang Li. Kasama niya ang binatang si Lilibo, na nakaalalay sa kanyang paglalakad. Tinawag ni Butler Zing na, matandang tanga, si Tandang Li, na ikinagalit nito. Napakabastos ng ugali mo, hindi mo ba ako kilala? Isa akong high-ranking na opisyal ng Great Shu. Ano ang gusto mo, atakihin ako? Sigaw ni Tandang Li. Hindi na nakapagsalita si Butler Zing dahil mataas ang posisyon ni Tandang Li. Ngunit hindi pa tapos si Tandang Li. Lakasan mo ang sinasabi mo. Hindi kita marinig. Wala ka bang respeto? Hay nako, pakiramdam ko mahihimatay na ata ako. Dagdag nito, habang nagpapanggap na nahihilo. Hindi matanggap ni Butler Zing ang sitwasyon. Ngunit sinabihan niya si Tandang Li na isusumbong niya kay Master Zhao ang nangyari. Umalis na sila kasama ang matanda, na napamura at nagsabi, pareho lang kayo ng tatay mo. Hindi marunong magpasalamat. Pinayuhan ni Tandang Li si Wade na lumayo sa mga bagay na maaaring magdulot ng panganib. Sumang-ayon si Wade at nagpasalamat. Umuwi na rin si Tandang Li at ang kasama niyang si Lilibo. Habang palabas ay pinagsabihan niya ang mga tao na magsiuwian na rin. Napagtanto ni Wade na maaaring maulit ang ganitong pangyayari. Alam niyang hindi laging naroon si Tandang Li para tulungan siya. Kaya nagdesisyon siyang maging mas malakas sa tulong ng system. Biglang may mensahe siyang natanggap mula sa system, na, nakahanap ng water essence ang iyong alagang buwaya. Nakatanggap ito ng dagdag na 0.1 na evolution point. Kinagabihan ay bumalik si Wade sa ilog. Ginamit niya ang kanyang mental na koneksyon sa buwaya upang tawagin ito. Makalipas ang ilang segundo, ay may makikitang paggalaw sa ilalim ng tubig. At isang napakalaking buwaya ang lalabas sana. Ngunit hindi pala ito malaki, salungat pa nga. Isang maliit na buwaya ang lumabas, kasing laki lamang ng pusa ko. Nasaan na yung higanti kong buwaya? Tanong ni Wade habang tinitingnan ang maliit na buwaya. Nilinaw ng system na ang mga alagang water beast ni Wade
ay may kakayahang paliitin ang sarili, upang makatipid sa enerhiya. At ganoon nga ang nangyari sa buwayang ito, naging chibi version na lamang. Hindi makapaniwala si Wade na may ganito palang kakayahan ng system. At bago niya makalimutan, ay sinabihan niya ang buwaya na ituro kung nasaan ang natagpuan nitong water essence. At sila ay sumisid papunta sa ilalim ng tubig. Kalaunan ay nakarating sila sa harapan ng isang kuweba. Pumasok si Wade, at sa loob ay nakita niya ang napakaraming nagliliwanag na halaman. Tinanong ni Wade ang sarili kung ito ba ang tinatawag na malaalamat na mystic herb. Hinawakan niya ang isa, at nalamang ito nga ay isang mystic herb na naglalaman ng water essence. Sa mundong ito ay may mga kayamanan na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Isa na rito ang mga halaman, na nagtataglay ng kakaibang epekto. Tinatawag ang mga halamang ito na mystic herb. At ayon sa mga haka-haka, sa loob ng bakuran ng pamilyang Zhao, ay mayroon ding mystic herb na matatagpuan sa ilalim ng nagyayelong pond. Sa ilalim daw ay may namumungang tubigan na kastanyas, at ang pinuno daw ng pamilyang Zhao ay ginagamit ang mga kastanyas na ito upang akitin ang mga malalakas na mandirigma. Gustong malaman ni Wade kung gaano karaming water essence ang makukuha niya sa mystic herb na ito. Napansin ni Wade ang buwaya na walang ginagawa, kaya naman ay sinabihan niya itong tumulong. Subalit hindi nakikinig ang buwaya, at kumakain lamang at nagpapalutang-lutang. At dahil sobrang tamad ng buwaya, ay pinangalanan ni Wade na Immovable ito. Napakapangit ng pangalang Immovable, kaya naman, simula ngayon ay tatawagan ko na lang na Gator ang buwaya. Mag-comment ka kung ano ang gusto mong pangalan sa buwaya, nang sa gayon ay mapalitan ko. Dinala ni Wade sa ibabaw ng lupa ang mga nakuha niyang mystic herb. Naupo siya at naghandang kumain. Unang kagat at mapapamura ka sa sarap. Nakakuha si Wade ng maraming water essence mula sa mga ito. Ang mga water essence na ito ay maaaring gamitin ni Wade sa evolution ng kanyang mga alaga at sa pag-synchronize sa system. Sa kasalukuyan, ay 5% lang ang synchronization rate ni Wade sa system. Makalipas ang mahabang oras, ay naubos na rin sa wakas ang mga mystic herb. At busog na si Wade. Lumitaw ang system window, kung saan nakasaad ang mga impormasyon ni Wade. Pangalan, Liang Ko. Refinement of the Spirit, Water Monkey, Synchronization Rate, 5%. Alagang Water Beast, isang Taiho Croc. Kailangan ng 800 water essence para sa evolution. Pinili ni Wade na unahin ang synchronization rate, upang mapalakas ang sarili. Napagtanto ni Wade na ngayon ay kaya niya ng labanan ang mga lalaki kahapon. Napansin rin niya na tumaas ang synchronization rate mula 5% ay naging 7.5%. Napansin din ni Wade na ang water flow control ay nagtataglay ng lakas na 22 kilo. Napagtanto rin ni Wade na kailangan niyang mag-ipon ng pera. Saad niya ay malapit na ang taglamig at magsisimula ng magha-hibernate si Gator at hindi na ito makakatulong sa pangingisda. Habang namamroblema si Wade kung paano siya manghuhuli ng isda, ay isang buong isda ang napunta sa harapan niya. Ito ay nahuli ni Gator. Ikinatuwa ni Wade ang ginawa ng buwaya. Binuhat niya ito sa ere, maaasahan ka talaga, masayang wika ni Wade. Nagdesisyon si Wade na ibenta ang isdang ito sa palengke. Kinaumagahan ay masayang nagkapera si Wade, mula sa isdang nahuli ni Gator kagabi. Nagdesisyon siya na matapos siyang makahanap ng maraming water essence, ang susunod naman ay ang matandang lalaki. At kung ang matanda ang pag-uusapan, ay nasa likuran niya lamang pala ito. Ang matanda ay may daladalang isda, at humihingi ng pasensya kay Wade, tungkol sa mga masamang nangyari noong nakaraan. Niyaya niya si Wade na kumain sa kanyang bangka, upang mawala ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Huwag kang mag-alala, dahil tayong dalawa lang naman ang mag-uusap, wika ng matanda. Ngunit sa isip niya, ay magandang pagkakataon ito para gawin ang plano niya. Ngunit hindi lamang siya ang may masamang pinaplano. Sumang-ayon si Wade sa alok ng matanda, dahil, kung sa bagay, tayong dalawa lang naman ang mag-uusap, ay giginhawa ang pakiramdam ko, wika ni Wade, na halatang may binabalak na masama. Noong nakaraang gabi, sa bakuran ng pamilyang Zhao, ay makikitang madaming sugat na natamo ang matanda. Isinaad ni Butler Zing na may nangyaring hindi maganda sa eksperimento kanina, na ikinamatay ng maraming tao. Saad niya na labis na nangangailangan ngayon ang pamilyang Zhao ng mga materyales para sa ginagawang elixir. Isinaad niya na si Wade ay ideal na target, dahil wala na itong mga magulang. Naiintindihan mo ba ako? Tanong niya sa matanda. Sumagot ang matanda na naiintindihan niya nga. At siya na mismo ang bahala kay Wade.
Sinabihan siya ni Butler Zing na kapag nagtagumpay siya sa misyong ito, ay tutulungan siya ng mga nakakataas na maging immortal. Seryoso ka ba? Tanong na matanda. Siyempre naman, wika ni Butler Zing. Halos ikinabaliw ng matanda ang pagkakataong maging isang immortal. Pinunit niya ang kanyang damit, at ang katawan niya ay puno ng sugat, at isang uri ng marka sa bandang tiyan. Parang baliw na tumawa ang matanda. Sa wakas, ay magiging immortal na ako, wika niya. Kinaumagahan, si Wade at ang matanda ay nakaupo sa bangka, na nasa gitna ng ilog. Tinanong ni Wade ang matanda, kung nakakasigurado siyang silang dalawa lamang ang nandito sa ilog. Sumang-ayon naman ang matanda, saad niya ay tiningnan niya mismo ang lugar. Subalit sa isipan niya, ay pinaplano niyang lasunin si Wade gamit ang pagkaing niluluto niya. Subalit may ibang plano si Wade. Tumayo si Wade at ginamit ang kanyang water flow control. Nagtaka ang matanda kung bakit biglang tumayo si Wade, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay may tubig nang nakabalot sa ulo niya. Dahilan upang hindi siya makahinga, at mahimatay. Gabi na nang magising ang matanda. Napansin niyang nakatali ang kanyang buong katawan. Mukhang napasarap ata ang tulog mo, wika ni Wade, na hawak-hawak ang pera ng matanda. Ano ang binabalak mong gawin? Takot na tanong ng matanda. Mukhang malaki ata ang kinita mo sa pagbibinta sa akin sa pamilyang Zhao, wika ni Wade. Nagmakaawa ang matanda na kaya niyang ipaliwanag ang lahat. Subalit hindi siya pinakinggan ni Wade. Sa halip ay tinanong niya ang matanda kung pamilyar ba ang lugar na ito. Hindi ba ito yung lugar kung saan huhulihin sana natin ang halimaw, wika ng matanda. Pagkatapos niyang magsalita, ay bigla na lamang lumitaw si Gator. Takot na takot ang matanda sa nakikita niya. Isinaad ni Wade na ngayon ay alaga niya na ang water beast na ito. Hindi ba't sabi mo halimaw ako? Tanong ni Wade. Oo, isa ka nga talagang halimaw, sagot ng matanda. Isinaad niya na kaya niyang ipaliwanag ang lahat. Inutusan siya ni Wade na ipaliwanag ang dahilan kung bakit gusto siyang dalhin ni Butler Zing sa manor ng pamilyang Zhao. At kung bakit kamakailan, ay marami silang inaampon. Sumagot ang matanda na, ang mga inaampon nilang tao ay ginagamit na materyales upang maging immortal si Master Zhao. Nilinaw niya na ang mga taong iyon ay ginagawang elixir. Mapapansin rin natin na ang mga taong ito, ay mayroong marka sa kanilang tiyan, na kapareho ng marka ng matanda. Ano sa tingin niyo ang ibig sabihin nito? Napagtanto ni Wade na marami ang nahuli nilang mga tao. Ngunit nilinaw ng matanda na pinilit lamang siyang gawin ang mga bagay na iyon. Subalit sa isip niya, ay minumura niya si Wade, at gagawin niya daw mismong elixir si Wade sa oras na dumating ang tulong niya. Ngunit walang tulong na darating. Itinaas ni Wade ang isang malaking bato, at ihinampas sa ulo ng matanda. Ang dugo ng matanda ay tumalsik sa mukha ni Wade. At ngayon ay nakita mo na, ang halimaw na tinatawag mo. Seryosong wika ni Wade. Paglilinaw ni Wade na kapag hindi siya ang papatay, ay siya ang mamamatay. Napagtanto niya na ngayon ay kailangan niya ng malakas na backing upang patuloy siyang lumakas. Ang katawan naman ng matanda ay lumubog na pailalim. Ngunit ang kanyang tiyan ay bigla na lamang gumalaw. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa isang mapayapang umaga, may isang puting ibon ang pumatong sa bangka. Biglang may isang kamay ang kumapit sa gilid nito. Si Wade, nakatatapos lamang mangisda kasama si Gator. Napaisip siya na napadali ang mga bagay-bagay dahil sa kanyang kapangyarihan. 3 araw na ang nakalipas mula nang mapatay niya ang matanda. Upang hindi siya paghinalaan, ay nagpanggap siya bilang isang ordinaryong mangingisda, pumapalaot sa umaga at bumabalik sa dapit hapon. Ang bangkang ito, na dating pag-aari ng matanda, ay pinanghawakan niya sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na dahilan upang hindi siya pagdudahan. Ngunit alam ni Wade na hindi palalampasin ng pamilyang Zhao ang pagkawala ng matanda. Tiyak niyang ang mga ito ay maghahanap ng paraan upang siya'y mahanap. Kaya nagdesisyon si Wade na maging isang martial artist. At ang pinakamagandang paraan para rito ay ang pumasok sa isang martial arts school. Sa bayan ng Pingyang, mayroong isang kilalang martial arts school. At ito ay ang Yang Clan Martial Arts School. Ayon sa mga kwento, ang pinuno ng Yang Clan ay napakalakas at walang kapantay, kaya nitong hatiin ang ginto at malalaking bato. Napagtanto ni Wade na kung makakapasok siya sa paaralang ito, ay siguradong hindi siya mahahawakan ng pamilyang Zhao. Subalit, sumasakit ang ulo ni Wade dahil sa napakamahal ng bayad upang makapasok sa paaralan. Kulang ang kanyang pera ngayon. Habang nag-iisip siya, ay napansin ni Gator na mukhang malalim ang iniisip ni Wade, kaya naman ay kinausap niya ito. Napatawa na lamang si Wade kay Gator. Napansin rin ni Wade na simula noong huli niyang upgrade,
ay mas naging malakas ang kanyang katawan at mental na koneksyon kay Gator. Nagdesisyon si Wade na mangisda ulit. Pakiramdam ni Wade na parang natural na lamang ang lumangoy sa ilalim ng tubig. Isinaad din ni Wade na palagi siyang nakikipagkarera kay Gator, bilang isang anyo ng pagsasanay. Kaya naman ngayon ay hinamon niya ulit si Gator na magkarera. Napangiti na lamang si Gator sa request ni Wade. Natutunan din ni Wade na gamitin ng mabuti ang kapangyarihan niya sa tubig upang lumangoy ng mabilis. Buong akala ni Wade ay wala nang papantay sa bilis niya. Ngunit may isang anino ng isda ang nauna kay Wade. Hindi makapaniwala si Wade sa nangyari. Ang isda naman ay tila bang umingisi pa. Ang isdang ito ay isang uri ng mystic fish. Sa mundong ito, ay may mga nilalang na may iba't ibang kakayahan, isa na rito ang mga isdang nakatira sa mga malalawak at malalim na katubigan, na tinatawag na mystic fish. Napansin ni Wade na mayroong dalawang mystic fish. Masaya si Wade dahil bihira lamang makita ang mga isdang ito. Ngunit mabilis na lumangoy palayo ang dalawang isda. Kaya naman ay inutusan agad ni Wade si Gator na hulihin yung isa, at siya naman ang bahala sa isa pa. Bumalik si Gator sa kanyang orihinal na laki, at hinabol ang isda. Hinabol din ni Wade ang isa pang isda. Napagtanto ni Wade na sana ay nagdala siya ng lambat. Ginamit niya ang natutunan niyang kapangyarihan upang mapabilis ang langoy. At nang malapit na siya sa isda, ay kinulong niya ito sa maliwanag na tubig, dahilan upang hindi ito makagalaw. Agad naman itong hinuli ni Wade. Ngunit naputol ang kanyang kasiyahan, nang may isang dambuhalang anino ang lumitaw sa likuran niya. Agad na inilagay ni Wade ang isda sa kanyang basket, baliwala sa kanya ang isang higanting galamay sa likuran. Biglang pumulupot ang galamay sa katawan ni Wade. At hindi alam ni Wade kung ano ang nangyayari. Gamit ang galamay ay ibinagsak si Wade sa buhangin, ng higanting halimaw. Sa mukha ng dugo si Wade. At sa harapan niya ay isang napakalaking halimaw, na tila ba isang dragon. Hindi makapaniwala si Wade sa kanyang nakikita. Narinig niya na mayroon daw napakalaking hito sa ilalim ng ilog na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na makasagupa ito ngayon. Napansin ni Wade na may ginagawang pag-atake ang higanting hito, kaya naman ay ginamit niya agad ang water flow control upang pigilan ito. Nagulat ang hito sa pag-atake ni Wade. Ngunit agad naman nitong ginamit ang mahahaba nitong galamay upang atakihin si Wade, at napagtanto ni Wade na matalino ang hitong ito. Napansin niya rin itong tumatawa. Ngunit ang hindi nito alam, ay may isang sampal ang papalapit sa mukha nito. Sa isang iglap ay tumilapon ang hito dahil sa buntot ni Gator. Hindi hinayaan ni Gator na magpahinga ang hito, at kaagad niya itong kinagat sa leeg. Ginamit ni Wade ang pagkakataong ito upang paamuhin ang higanting hito. Ginamit niya ang blood command seal, at buong akala ni Wade ay magiging madali lamang na paamuhin ang halimaw. Ngunit hindi pala. Binalaan si Wade ng system na itigil kaagad ang ginagawa niya, sapagkat delikado ito, dahil masyado nang pagod ang kanyang isipan. Ngunit hindi sumuko si Wade at nagpatuloy pa rin. At kalaunan ay nagbago na ang mga mata ng hito. Bumalik si Wade sa kanyang bangka, at napahinga ng malalim. Hindi niya inasahan na napakalakas pala ng pag-iisip ng hitong iyon. At muntik na siyang mawalan ng kontrol. Subalit nagtagumpay pa rin siya. Napansin ni Wade na napakataba ng hito, kaya naman ay pinangalanan niya itong Chunky. Ang sunod naman ay ang nahuli nilang mystic fish. Ang isang mystic fish ay nahuli rin ni Gator. Kaya naman ay pinuri agad siya ni Wade. Ikinatuwa naman ito ni Chunky, na tila ba ay may binabalak na hindi maganda. Napakarami ng nahuling isda ni Wade. Ngunit niluto niya ang mystic fish dahil nagtataglay ito ng water essence. Unang niluto ni Wade ang maliit na mystic fish, upang malaman kung gaano kadami ang water essence na taglay nito. Kalaunan ay buto na lamang ang natira. Nagdesisyon si Wade na itago ang sungay ng mystic fish bilang isang souvenir. Lumitaw ang system window, at hindi makapaniwala si Wade, na nagtataglay ng 18 water essence ang maliit na mystic fish. Napagtanto niya na kung ganito karami ang water essence ng maliit na mystic fish, ay siguradong mas marami ang water essence ng malaking mystic fish. Alam ni Wade na sa pamamagitan ng malaking mystic fish, ay siguradong mas lalakas siya lalo. Ngunit nagdesisyon siyang unahin muna ang pag-iipon sa pambayad niya sa martial arts school. Pero napagtanto niya na siguro ay sapat na rin ang mga isdang ito bilang pambayad.